Mga dapat mong iwasan para ma-monetize sa FB Reels or ma-invite ka dito for beginners. Ito ang mga kailangan mong iwasan at hindi mo muna dapat gawin for beginners sa FB Reels at kung gusto mong ma-invite at kumita dito. So, let's go! Bago natin simulan ang topic natin at kung bago ka pa lang sa channel ko, nais kong magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Ben or tawagin nyo na lang akong Kuya Ben at ako ay isang professional social media coordinator para sa mga beginners pagdating sa social media. So let's proceed. For the topic number 1 na hindi mo muna dapat gawin, unang-una dito ay ang paggamit mo ng music audio. Yes, huwag ka munang gagamit ng mga copyrighted na audio came from any platform pa man yan dahil possible maaaring matagalan at hindi ka ma-invite na FB Reels kung panay mga music audio ang content mo kahit maganda pa ang pagkakagawa mo kahit na madaming like and share pa man yan dahil lalabas lang palagi sa top area ng video mo at support inbox na you claim audio for someone else. Yes, maaaring makaapekto talaga yan. Kaya habang hindi ka pa namo-monetize, huwag ka munang gumamit ng mga music audio. Saka ka na gumamit kapag monetize ka na. Okay? So, Kuya Ben, kung hindi pala muna pwede, ano ang pwede kong gamitin para gumanda ang content ko? Ito lang ang sagot dyan. Gumamit ka ng background music, copyright free. Ibibigay ko sa inyo ang link sa baba ng video para makakuha ka ng libreng background music and sound effects. By the way, sa mga bago, ano ba ang music audio na tinutukoy ko? Ano ang diferensya nito sa background music? Sa mga beginners, ang music audio po ay mga nakikita nyong music sa right side bago kayo mag-upload ng story sa FB nyo o yung mga music audio na may mga lyrics. Okay? Ano ang mga background music? Very simple. Ito yung mga audio na naririnig nyo sa mga may bibili na vloggers pyesa. gaya Kaso nga nito. lang guys, hindi pwede itong si And long number bike dahil 2, masyado siyang mahaba. huwag kang mag-upload ng video na hindi galing sa'yo. Kahit sa ang site mo pa yan kinuha, mapa FB, IG, TikTok, and YouTube pa man yan. At nire-upload mo lang ito, possible na hindi ka maaaring ma-monetize ni Meta dahil matatrack lang yan ni Meta. Kung gagawin mo yan, always remember, we are in the advanced technology. Hindi na halos tao ang nagawa ng trabaho natin, halos AI na din. It means nito, hindi possible na matrack ni Meta na galing sa ibang video or photos or audio ang kinuha mo. Okay? At possible na maaari ka pang makasuhan dahil kumuha ka ng video sa audio galing sa may-ari nito kapag nakita nila ito at wala ka man lang paalam. Pero alam mo ba na maaari kang kumita or ma-monetize galing sa video ng iba? Well, panoodin mo ang video na nakalagay sa baba ng link. Number 3, huwag mong i-landscape ang video mo kung ito ay Reels. Dahil nire-recommend lang ni Meta ngayon ay pa-vertical and 9:8 ratio. Ito ang mga example ng mga hindi pa nakakaalam. Number 4, huwag ka mag-upload na pasok sa restricted category ni Meta about sa monetization policies. Kung hindi mo pa ito alam, dapat alam mo ito. Panoodin mo ang video number 1 natin. And number 5, huwag kang mag-upload ng mga photos at ginawa mo itong reels at nilagyan mo lang ito ng music audio. Sobrang hindi ka ma-monetize ni Facebook Meta dito pagdating sa ads on reels. Okay. Be humble. And Down. the last thing, Be humble. dapat mong iwasan is huwag kang papatol at magmumura sa comment section gamit ang FB page or account mo. Kung war freak ka man or keyboard warrior ka pa man yan. So, dapat mong iwasan yan dahil possible yan makaapekto sa monetization mo. At syempre, para maiwasan mong hindi ka ma-report dahil napakahalaga ng walang bahid ng report list ang inbox mo para mapadali ang monetization mo. So, yun lang lahat ng advice na may share ko sa inyo. Ulitin ko sa inyo, ito ay based sa aking research, knowledge, and experience lamang. Balikin nyo ang video ito kapag monetize na kayo at mag-comment kayo ng say thank you.
Sana lahat kayo ay nagtagumpay. Muli, ako ang kuya nyo, Kuya Ben.